So paano mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so i-share ko sa inyo yung mga tips kung sakaling makareceive kayo ng ganito. Ayan, actually hindi ko na ipapakita yung name ng card. This is a credit card that I just received 3 weeks ago. Dapat nga binlog ko na to before kaso syempre pinag-iisipan ko rin yung mga restrictions na nakapaloob dito. Kasi nga to my surprise, hindi naman ako umorder ng card, may dumating sa bahay. So, alamin natin ngayon kung ano yung mga dapat natin gawin at mga tips na rin kung paano natin to actionan. Okay? So, before anything else, syempre, channel ID muna tayo at diretso na tayo mamaya sa ating info vlog. So, tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. So yun nga mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel. And again, kagaya ng sinabi ko kanina, ito nga naka-receive nga ako ng credit card coming from a certain bank. And to my surprise mga ka-travelers, napaisip ako dahil hindi naman talaga ako umorder ng kahit anong credit card. Dahil ako, as much as possible, iniiwasan ko nga na magkaroon ng ganitong klase ng card. Lalong-lalo na sa paggastos-gastos kung saan-saan. Before kasi, few years back, when I was still working on a BPO or a call center, na-curious lang ako about the credit cards, and that time, hindi pa ako marunong mag-manage nung ganong klase ng halaga. Lalong-lalo na sa credit card. And syempre, lesson learned, it took me how many years bago ko talaga na fully paid yung mga arrears ko sa credit card, okay? So, nagkaroon na ako ng stigma na parang hanggat maaari sana hindi na ako magkaroon ng credit card. Lalong-lalo na kung hindi mo na monitor at na ma-manage ang inyong pera, mahirap yan. Lalong-lalo na kung credit card. Kasi utang yan. Hindi mo talaga pera yan. Pera ng bangko yan na pinapahiram lang sa'yo. At kung di ka nga nakapagbayad in time, is magkakaroon or papatong ang interest dyan. Now, in this topic, mga ka-travelers, isi-share ko naman sa'yo kung what if hindi ka naman umorder ng credit card bigla na lang may dumating. May nag-research ako sa internet. So, sabi dito ni Google, you're likely receiving an unsolicited credit card because the bank may issue a replacement card when taking over another bank's account. So, most probably, kung halimbawa yung credit card nyo is kailangan ng i-replace, so si banko na mismo ang nag-take ng action para magkaroon ka ng panibagong account para sa inyong credit card. Okay? And then, or it could be a promotional offer, a renewal, or a mistake. So, yun pa yung mga ibang situation na possibly kaya ka nabigyan ng credit card without your notice. Okay? So, sabi dito, maaaring nagkaroon ka ng promotional offer. Isa sa mga best situation dito is, let's say, nagkaroon ka ng housing loan or car loan. Ayan, car loan. At good payer ka naman, maganda naman yung naging track mo sa pagbabayad ng inyong kotse, maring namomonitor to ni bangko at pwede ka nga nilang bigyan ng promotional advantage like a credit card. And then the last one, most probably, ito yung masaklap. You were given a credit card by mistake. What? So what to do mga ka-travelers kung na-experience nyo yung mga ganitong situation? So unang-una sa lahat, syempre, kontakin nyo na yung bangko na nagbigay sa inyo ng credit card para at least malinawan kayo kung bakit kayo nakaka-receive ng credit card without your notice. And then pangalawa, review the card's terms. Kung halimbawa, na-receive mo na nga yung credit card, reviewin nyo muna yung mga terms and conditions na nakapaloob dun sa mail na na-receive nyo together with the card. Kung halimbawa, nag-decide kayo na ikikip nyo na yung credit card ninyo, so kailangan meron ding assistance pa rin ng bangko para at least malaman mo na rin yung magiging pros and cons ng paggamit ng credit card. And then pangatlo, reject the card if you don't want it. Pwede naman kayo mag-request sa bangko na i-reject nyo na lang yung credit card na na-receive nyo para dun mismo sa bank account ninyo, hindi na lumitaw yung credit card na binigay sa inyo. Okay? Actually, pwede rin naman mag-cancel kayo neto through your online banking o kung may apps kayo, alam ko mamomonitor yun. Kasi sa akin, chinek ko nga do sa aking payroll, yung bank account ko, nandun nakalagay yung credit card number. So yung sistema na ng bangko ang naglagay din nung credit card account number ko dun sa aking banking apps. And then yung panghuli, protect your information. So be cautious and protect yourself from potential fraud. So most probably baka nga dahil kung by mistake yan or sometimes talagang intended na
binigay sa iyo yan, tapos meron ding mga hack ng credit card mo. So just be cautious about it mga ka-traveler. So kung halimbawa talagang duda ka dun sa credit card na na-receive mo, you might as well not to activate the card. So kasi bago nyo naman gamitin ang credit card, meron naman yung instruction on how to activate it. So kung talagang ayaw nyong gamitin ito, wag nyo na rin i-activate para at least kahit papano, hindi na rin magamit ng mga hacker yan or ng mga fraudster. Good job! And that's it for our video. I hope may natutunan kayo dito. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.